BP Sara, malinis ang aking service record. Salin ni BP Sara noong mayor at vice mayor pa. Hindi na dapat busisiin ng kamera. Ayon yan sa defense team. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Jason Rubrico. Naging matapang nga ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa mga aligasyon ni Sonny Trillanes. Iginiit ni VP Sara na malinis ang kanyang record sa public service at wala siyang anumang kasong kinasasangkutan kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan. Binigyang din ni VP Sara na ang mga totoong magnanakaw ay hindi naglalagay ng pera sa bangko, kundi sa mga maleta. Tinuligsa ni Vice President Sara Duterte ang patuloy na mga akusasyon ni Antonio Trillanes kaugnay ng umano'y bilyong pisong bank accounts. Ayon sa Vice Presidente, halos isang dekada na itong ibinabato sa kanya, ngunit wala pa ring naipapakitang ebidensya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na may makinarya umano sa likod ng mga paratang. Kabilang aniya rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang miyembro ng Kamara na umano'y tumanggap ng mga maleta at mga institusyon tulad ng Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Ayon pa kay VP Sara, nagsimula umano ang mga alegasyon laban sa kanya matapos siyang umalis sa gabinete. Dagdag niya, ito rin ang panahon na tumanggi siyang pumirma sa isang pambansang budget na hindi niya kayang ipagtanggol sa publiko. Giit ng Vice Presidente, malinis ang kanyang record sa serbisyo publiko. Hindi rin aniya siya kailanman nasangkot sa anumang kaso kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan. Ayon pa sa kanya, lahat ng kanyang ari-arian at yaman ay idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dagdag niya, bawat sentimo ay may legal na pinagmulan at kaukulang dokumento. Binigyang din pa niya na ang mga totoong magnanakaw ay hindi umano naglalagay ng pera sa bangko kundi sa maleta. Ayon pa kay VP Sara, habang lumalala umano ang paggamit at pang-aabuso ng administrasyon sa mga institusyon para sa politika, mas nahahalata rin aniya ang takot ng mga ito na managot. Dagdag niya, kung gaano katindi ang paninira laban sa kanya, ganon din katindi ang umano'y katahimikan at pag-iwas ng iba na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw at inilabas sa bansa. Tinukoy rin ng Vice Presidente ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng bansa. Kabilang dito ang issue sa flood control projects, pagtaas ng presyo ng bilihin, kahirapan, kagutuman, usapang pangkapayapaan sa Mindanao, foreign policy at seguridad. Sa huli, nanawagan si VP Sara sa publiko na huwag magpalinlang sa mga kontrobersiya. Aniya, mas mahalagang tutukan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa gitna ng krisis. Samantala sa press conference nitong Huwebes, iginit ng defense team ni VP Sara na hindi na dapat pang busisiin ng House Committee on Justice ang kanyang SALN nung siya ay mayor at vice mayor pa ng Davao City. Ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. Ang impeachable offenses ay offenses, again, committed while the impeachable officer is in office as an impeachable officer. So, ibig sabihin nun, doon lang sa time na vice-presidente siya. Iginit din ng depensa na walang hindi pagtutugma sa pagitan ng mga deklarasyon sa SALN at sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. We believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito matransmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong SALN. Dagdag pa nito na hindi agad nangangahulugang may illegal na aktibidad na kapag merong suspicious transaction, kasunod ito ng inilabas na suspicious transaction reports ng AMLAC kaugnay sa bise at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Binigyang diin pa ng defense team na walang jurisdiksyon ang House Committee on Justice upang magsagawa ng isang mini trial at ang tamang forum para rito ay ang Senado bilang impeachment court. Yan ay kasunod ng naging komento ni Representative Benny Abante na ani ay ang pagdinig ng komite ay ang pagkakataon na tamang forum para sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon. While I respect the opinion of Representative Abante, I think he also knows, I'm certain that he is aware na ang tamang venue o ang tamang panahon para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng
ang ebidensya, ang Vice Presidente, ay hindi sa Committee on Justice. Kailangan lang natin basahin ang konstitusyon. Sino ba ang impeachment court? Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Ito ba ang House of Representatives? Hindi rin. So sino? According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. Sa huli, tiniyak ng kampo ng bise na handa silang humarap sa impeachment trial at ipakita sa publiko na walang katiwalian si VP Sara. Well, the defense team is not here to lose, hindi ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. To show the Filipino people na hindi korap ang ating Vice Presidente at walang katiwaliang ginawa ang ating Vice Presidente sa kanyang term. Business as usual, si Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang defense team at tiniyak ng bise na tuloy-tuloy ang proyekto ng Office of the Vice President para sa mga Pilipino sa gitna ng mga isyung kanyang kinakarap. Partner News